Magandang gabi po sa inyo lahat. Alas 10:17 ng gabi. At nais kong ipaparating sa inyo na meron tayong isang mapahalagang papalabas ngayon. And this radio show natin ay talakay natin po yung kalagayan po ni Mr. Erwin Tulfo. Alam mo, nagulantang ang Pilipinas, pati ako, numero uno, nung nakita ko na mayroong papel na inilabas sa internet na ang isa nanggaling kay Optic, political optics, optic politics, na nagpapakita ng sulat o revocation letter galing sa US Embassy papunta kay Erwin Teshiba Tulfo, o di kaya na nagpanggap din sa pangalan na Erich Sylvester Tulfo, na sulat na yun ay nanggaling sa US Embassy sa Philippines at pinadala sa bahay niya, at nagsasabi roon na it was found out that Mr. Erwin Tulfo used the name Erich Sylvester Tulfo just to fraudulently acquire US citizenship. Na maging US citizen siya, naging army pa siya ng US Army. So, naging citizen siya ng Amerika for 30 years, na peke pala ang pangalan. Parang sobra pa kay Alice Gu. Sobra pa siya kasi Alice Gu nahuli at nakagad-agad. Siya naman 30 years niyang niluko ang Amerika. So ang tanong, kung naluko niya ang USA ng 30 years, Pilipinas pa kaya hindi niya lulukuhin? So tumatakbo siya ng pagkasenador. So dapat ka ba kaya siyang iboboto? So sa ngayon, ito nga, bago ko babasahin, no, bago ko ipapakita, ipresento yung aking mga ipresentasyon, nais ko muna magbasa dito at pasalamatan ko una si Danilo Thailand. Good evening, Engineer Dr. Toto Kausing, siya pong pinakauna. So, soothing and meditation, iyan ang kailangan ng politiko dito sa Pinas, kaya karapat dapat na maging senador si Erwin Tulfo dahil sa siya lang legit na tiwali. Good evening, Dr. Kausing. Soothing and medication, yan ang kailang politiko, lehitimo na tiwali pala si Erwin Tulfo. So sa Polycarpio, more power, Sir Toto Kausing. Soothing and meditation, painulit na lang niya sa certified na tiwali. So certified na sinungaling. Niknukan ng kasinungalingan ito si Erwin Tulfo at manluloko. Kung niloko niya ang pilihan kan, ang Amerika ng 30 years, he must not fool the Filipinos and the Philippines. Kaya huwag niyong iboto siya sa pagkasenador. Nagpipresenta siya na maging senador. Yung pala, nagkunwaring American citizen at nabigyan siya ng US passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. Pagkatapos, yun pala, ang pangalan niya totoo ay Erwin Teshiba Tulfo. Naging sundalo pa siya ng US Army. So, ibig sabihin, diyan mo makikita kung gaano siya katalim at katapang sa kasinungalingan. Tatayuan niya kahit na kasinungalingan. Kaya na-convict siya sa libel na 4 counts na libel. So si Arlene Paras, good evening. Doc Kausing, watching from Mexico, Pampanga. Maya Pabengi, Arlene Paras, si Jano Robles, ikaw kalbo dapat huwag iboto. Galit na galit itong Jano Robles. Sige, manood ka lang. Kahit ano kan, hindi ko na babasahin ang ano mo, tira mo kasi tinitira mo rin ako. So, tapos Evangeline Cardinal, gandang gabi po, Engineer Toto Kausing. Anyway, wala naman po maniwala sa iyo, Mr. John Robles. Lalo pa si Sugar Mamshi, Super Mamshi. So, Shirley Bautista. No? So, ito ngayon po ang ating pag-usapan. Ulitin ko lang. Si Erwin Tulfo po ay huling-huli na natin na siya ay nagsinungaling. Ang kasinungalingan na ginawa niya ay yung nagpresenta siya sa Pilipinas. Tumakbo pa siya bilang senador. Tumakbo bilang senador, nilagay niya doon Filipino citizen siya. Yun pala, nag-Amerikano pala siya pero gamit lang ang ibang pangalan. Ang ginamit niyang pangalan ay Erich Sylvester Tulfo. Pero siyempre, sino kaya si Erich Sylvester Tulfo? Siya ba kaya yun? Kasi ang pangalan po ng tatay niya ay si Ramon Sylvester Tulfo.
So, colonel sa sa Philippine Constabulary. So, ngayon, ito naman si Erwin Tulfo, kung bakit, how dare you are, ang tapang mo ng magsinungaling na ikaw si Erich Sir Tulfo at 3 beses siya kumuha ng passport sa US government at 3 beses niya rin niloko ang US government. At pumasok pa siya na sundalo ng US government, Philippine Army siya. At lumaban pa yan sa Iraq War noong 1991. So ngayon, kung gano'n siya, kung nakaya niya yan lukuhin ang Amerika, with more reason, mas kayang-kaya niyang lukuhin mga Pilipino. Kaya wag niyo na siyang ibuto. With more reason, na lumalabas po ng mga dugong sinungaling talaga to sila. Alam mo, nasintensyahan si Erwin Tulfo ng libel. Ang dahilan, nabasa ko po ang desisyon ng Supreme Court, ang dahilan po ay nagsinungaling siya nung sinabi niya na may basihan siya na mga ebidensya para tawagin niya si Attorney Carlos Dingso ng Bureau of Customs na extortionist o di kaya corrupt sa Bureau of Customs. Dahil hindi niya napatunayan, kasi ang depensa niya ginagawa ay hindi niya napatunayan sa korte na siya ay nag-iingat. Sinabi niya na hindi siya nag-verify. So ang sinasabi niya lang naman yan ni Erwin Tulfo nung tinanong siya sa House of Representatives noong i-confirm ba siya o hindi sa pagkasekretary ng DSWD, humingi siya kagad ng executive session nung tinanong siya tungkol sa kanyang citizenship. Tapos nung tinanong naman siya po ay maraming asawa rin, no? Hindi asawa kundi babae na inanakan. Maraming din siyang anak, 10 anak niya, inamin niya. So, siya po ay, pwede mo sabihin, manyak din. Kasi marami nga siyang naging babae. Tapos, siya ay, sigit sa lahat, pwede mo tawag na sinungaling, sapagkat hindi niya dinisclose na siya pala ay nag-apply ng citizenship ng Amerika, tapos gamit ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo, pero ang totoong pangalan ay hindi. So, ngayon, para mapatunayan ko sa inyo na totoong sinasabi ko na gumamit siya ng pangalan ng pangalan na si Erich Sylvester Tulfo ay permit to present me first. May presentation. Ito magkakapatid na Tulfo, ipresenta ko sa inyo. Yan. So, ito ang kapatid niya sa ibaba. Yan si Ramon Tulfo, pinakamatanda. Tapos sa kanan, yan po si Rapi Tulfo. Tapos sa kaliwa, yan si Erwin Tulfo. Sa taas, yan si Ben Tulfo. So, yan ang mga Tulfo brothers. Lahat sila po ay pwede kong tawagin mga sinungaling. Bakit ko pwedeng tawagin mga sinungaling? Unang-una, bakit hindi nila binroadcast sa publiko na yung kapatid nila pala ay sinungaling na si Erwin? At siya pala ay US citizen, no? Na-revoke lamang ang kanyang passport noong 2022. Nung nirevoke ang passport niya, ang dahilan po ay na-discover ng United States government na siya pala ay nagsinungaling na kunwari pinalabas niya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo, na iyon pala sa isang kanyang pag-amin sa isang dokumento sa US Embassy o sa US government na hindi ko alam kung bakit nag-apply siya pa siya visa. Nag-apply siya, sinabi niya si Erwin Tulfo at pinanganak siya sa Leyte. So ngayon, ang pinanganak siya noong 1963. O 1963, tama. Tapos, inamin niya, ginlagay niyang pangalan niya na siya si Erich Sylvester Tulfo na pinanganak ko noong December 30, 1965. So sa makatwid, birthday pala dapat ni Erich Sylvester Tulfo ngayon, December 30. So ginamit niya yung 30 taon niya na loko. Paulit-ulit sa kumuha ng passport. Pagkatapos ito, nagka-interest sa kanya sa magandang prospects ng kabuhayan sa Pilipinas. Pumasok naman siya sa Pilipinas gamit ang kanyang si estilo ng mga pagka-journalist na pasigaw dito, sigaw doon, mura dito, mura doon. So, as if siya lang ang tama sa lahat. Tapos ito mga kapatid naman niya,
Si Ramon Tulfo ay may obligasyon at saka si Ben Tulfo, si Rapi Tulfo, mahilig po sila magmura at magpapahiya sa mga taong may nagkakasala. Yung pala, kapatid nila nagkakasala, si Erwin, ay hindi naman nila. Siguradong alam nila personal ito. Bakit hindi nila tinira yung kapatid nila? Sa mga tweet, lahat po sila na magkakapatid ay sinungaling. O, di ba? O, ngayon, ipi-play ko muna itong binuo ko na pang reel ko, pang shorts o pang TikTok na video. Pakinggan nyo muna. Ang US government ang kanyang pasaporte nagamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Sylvester Tulfo. Daig pa niya si Alice ko. Siya pala ay nuknukan na sinungaling at manluloko. Number 1 pa sa survey, basahin niyo atong sulat ng US Embassy para sa kanya. Ayan, yung sulat ng US Embassy. Pero may purpose na, in-highlight ko lang yun yung portion. Pero ito, mayroon akong ipipresenta sa inyo. I-share ko sa inyo yung sulat ng US Embassy. Sa malaking screenshot na po ninyo. Screenshot ninyo. Yan po. Yan pong sulat ng US Embassy. Basahin natin. October 11, 2022 ang petsa. Sinulatan si Erich Sylvester Tulfo, number 52 Madison Loop, Montgomery Place, E. Rodriguez, Quezon City, Philippines. Dear Erich Sylvester Tulfo, sabi na, the Department of State has revoked U.S. passport number 566701788 issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passports issued to you pursuant to 22 CFR, Section 51.62, Paragraph A, Subparagraph 2, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulations cited in this letter may be found at the website www.ccfr.gov. So the department records show that you initially executed a U.S. passport application in 1991, in which you were issued U.S. passport November passport number 7000900211 on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a U.S. passport renewal application and were issued U.S. passport number 702063235. Additionally, on August 5, 2011, you submitted the U.S. passport renewal application. As a result, you were issued U.S. passport number 483837310 on August 5, 2011. Most recently, you submitted the U.S. renewal passport application and presented your previously issued U.S. passport number 483837310 as your identity and U.S. citizenship. Consequently, a U.S. passport number 566701788 was issued in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021. So bago lang, as an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963, in Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Lastly, parang si Alice Guha, lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa on your U.S. visa application, you admitted that in fact your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to 22 CFR, Section 51.62, Paragraph A, Subparagraph 2,
under 22 CFR Section 51.7 and 51.66, a U.S. passport remains the property of the U.S. government and must be surrendered upon demand. You are requested to immediately return U.S. passport number 566701788 along with any other U.S. passports issued to you in that identity to the bearer of this letter. So, ngayon, yan ang first page. Punta tayo po sa second page. So ito, wala nang kawala. Talagang lumabas po na sinungaling talaga ito na si Erwin Tulfo. O, yan. Yan naman pong second page. Itong second page ay magpapakita na kung saan ay pinirmahan ni Erwin Tulfo ang sulat na yun na binigay sa kanya. So in-acknowledge siya, pinirmahan niya. At ang may testigo sa pumirma at ang printed name ng witness by, ito yung officer nagbigay sa kanya ng sulat, si Stephen Angel Smith. So, pagkatapos may nakasulat yung, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin T. Tulfo, aka Erich S. Tulfo, and witnessed his signature on this receipt in Manila, Philippines. Apayan Pardes saith not. Okay. Si Jose Luis Rey ang pumirma dito na tumanggap ng serve ng surat na ito. So, yan, ladies and gentlemen. Yan po ang nagpapakita na itong kaibigan niyo si Erwin Tulfo ay nuknukan ng sinungaling. So, ano pa ngayon na may ipapakita niya sa inyo? Kung naluko niya ang Pilipinas, ang Amerika ng 30 years, no, with more reason, mahigit 30 years so kasi 1991, nabigyan siya ng passport, US passport. Tapos 2001, that is 10 years. 2011, 20 years. 2021, 30 years. So plus 4, plus 3 ngayon. O plus 4. So 34 years niya pala naloko. So mali pag aking title. Dapat 34 years na niloko ang Amerika. So kung niloko niya ang Amerika, na 34 years, ibugtod niyo pa kaya siya sa Philippines na tumatakbo Senate? Maaaring may tanong. Jano Robles, itong tanong. Tanong halimbawa ni Jano Robles. Ano na lang kaya ang implikasyon, paano mangyayari sa kanyang senatorial candidacy sa Philippines? Dahil sa ganun, napatunayan na ganun nga na meron siya. Na namimigay pa siya ng passport. At kung namimigay siya ng passport, sa totoo lang, anong analysis po sa kanya? US citizen ba siya? Kung ako tanongin nyo, in actual, US citizen. Pero in legality, hindi. Kasi nag-assume siya ng ibang pangalan. Ang US citizen ay si Erich Sylvester Tulfo. Maaring totoong tao yun na nandun sa Amerika. Maaring kapatid niya yun. Kasi ang pangalan ng tatay nila, si Ramon Sylvester Tulfo. So, ang asawa ng tatay niya, si Caridad Tesiba Tulfo. So, Japanese citizen ang nanay niya. So, ngayon, kung gano'n ang sitwasyon, ibig sabihin, makonsidera mo ba siya na US citizen? Sagot, hindi po. Sapagkat, hindi naman niya pangalan niyo sa passport, pangalan ng ibang tao. So, technically, pwede siyang tumakbo pagka-senador sa Pilipinas. Ngayon, pagdating sa kanyang proven na pandaraya, dapat sana, yun ang actual subject matter sana ng nuisance candidate na si Erwin Tulfo. Kasi hindi mo na kailangan patunayan na siya ay nuknukan ng sinungaling dahil sa kanyang pamimiki ng birth certificate. Nagsubite siya ng birth certificate na siya ay si Erich Sylvester Tulfo. So ano kaya? Kaya na-recall ko yung vlog noon ni Copper Silapid na sinabi niya may kasalanan sa dollar salting ito si Erwin Tulfo. Pinalusot lamang ito dahil malakas siya kay Marcos Sr. noong araw. So nahuling-huli na siya noon na may dollar salting. Pero nakaligtas siya. Maaring dahil sa record niya, sa kaso niya sa dollar salting, maaring yun ang dahilan kung bakit siya ay gumamit ng ibang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Pero what is important is,
na patunayan na siya ay namiki ng kanyang birth certificate. So talo pa niya si Alice Go. Si Alice Go, namiki ng birth certificate na pinapalabas na Pilipino siya or Pilipina. Pero siya na pinapalabas na Amerikano. Mas mataas na level kasi ang Amerika eh. O, di ba? Mas mayaman ang Amerika. Kaya lugi niya si Alice Go. So, ngayon, kung si Alice Go, tinanggalan natin ng karapatan, tumakbo, at hindi na nga tumakbo, ay mas with more reason na dapat kung nakasuhan lamang sa Pilipinas si Tulfo, ay hindi na siya pwedeng tumakbo. Kaya lang the truth remains na hindi siya nasentensyahan sa Pilipinas patungkol sa passport. Nasentensyahan lamang siya patungkol sa kanyang libel case. Pero matagal na yun, 2008 pa yung libel niya. Kaya maaring na-comply niya na yung 5 years na hiatus, 5-year na prohibitory period na tumakbo siya pagka kahit anong pwesto. Ngayon, dahil lapas na, technically saying, tinamin ko, I concede na wala tayong magagamit na bala o legal na dahilan para harangan ang kanyang kandidatura, maliban lamang sa isa. Well, inamin ko yung isang dahilan ay medyo suntok sa buwan yun. Medyo mahirap. Ano yun? Yung political dynasty. Kaya pag makaipon lamang ako ng pera na pambayad na 10,500, dalawa sila, so dapat 21,000 ang ibabayad ko sa Comelec. Sampahan ko ng kaso si Ben Tulfo tsaka si Erwin Tulfo na paglalabag sa political dynasty law. Okay? Baka magsabi kayo, mag-argumento, wala namang batas sa political dynasty sa Pilipinas. Sagot ko, meron po. Una, sa konstitusyon ng pinakamataas na batas. Pangalawa, meron po tayo sa ating bangsa Moro Electoral Code na kung saan binabawal ang magkakapatid, maglulo, magtatay, magnanay o maglula na tatakbo na sabay-sabay sa bangsa Moro na eleksyon. Oh. Pwede natin gamitin yan. Kasi ang batas sa ating Pilipinas na nagsasabi ay hindi naman nagdi-distinguish o hindi nag-uuri. So ibig sabihin, kahit anong batas na meron, basta patungkol sa political dynasty, ay pwedeng gamitin. So ano yun, yung batas na yun? So sinasabi po kasi dito ang exact words, kita nyo, memorize ko pa. Ibig sabihin, magaling akong abogado. Memorize ko Section 26, Article 2 of the of the Philippine Constitution, 1987 edition. Sinasabi po, the state shall guarantee equal access to opportunities in civil service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Hindi nagsasabi ang probisyon ng ating konstitusyon kung anong batas, kung anong uri ng batas. Basta sinabi ng kahit anong law. So, kung kahit anong law, pwede natin kukunin sa loob ng Philippine jurisdiction yung batas na ginawa ng Bangsa Moro Electoral, mga Bangsa Moro Congress, na ginawa ng Bangsa Moro Electoral Code na nasa loob naman yung jurisdiction natin. As a matter of definition, pwede natin kunin yun. Misa pa, actually may batas, yung the amendment, the law amending Sangguniang Kabataan Election. At sinabi ron na mga magkakarelasyon sa second degree by affinity or consanguinity sa dugo o sa kasal na magkamag-anak sa loob ng 2 degree o 2 antas ay bawal tumakbo sa Sangguniang Kabataan Law. So, pwede natin gamitin yun. Okay? So, kung pwede natin gamitin, ang relasyon ng magkapatid ay second degree. So, hagip si Rapi Tulfo, hagip si Erwin Tulfo, hagip din si Ben Tulfo. So, kaya isasampa ko yan dapat. Kaya lang wala lang akong pera. Kaya kung gusto niyo tumulong sa akin, nag-iipon pa ako ng pera, ay padalhan niyo po ako sa GCash ko. At kahit kung magkano lang makaya nyo. Sa pag-unti-unti,
ipunin natin yan, tsaka i-file. Anyway, mahaba-haba pang panahon. Hanggang katapusan January, pwede pa yan. So, ito lamang po ang ating maiksing vlog, no? Hanggang yan, at least nalaman ninyo kung paano ang nangyari dito sa ginagawa ni Mr. Tulfo. Binababoy niya po yung Pilipinas. Kaya kung meron man kaso na dapat isampa sa kanya, pwede nang kasuhan siya ng pigre. Bakit pigre? Kasi binababoy niya Pilipinas eh. So may kasalanan siyang pigre. So, okay? Basahin ko na lang ang inyong mga binabanggit dito. Nabasa ko na sa taas, no? Si Superman, good evening po. Si Johnny Robles, si Tuto, niloko niya ang taong bayan, mga bubo. Sino kayong bubo sa atin, Johnny Robles? Ako o ikaw? Arlene Paras, good evening, Doc Kausig, watching from Mexico, Pampanga. Okay, si Evangeline Cardinal, si Antonio Grino, good evening, Engineer Toto Kausig. Tapos si David Credo, Everlingaw. So Happy New Year sa lahat. Napoleon Tadina, don't vote for Tulfo. Emmanuel De Lobino, Yad Mario Tony Kausig, magaling na lawyer. Ay, salamat po. Marlon Aparisi, mga gago niyo mga Tulfo. Alex Tamayo, Erwin Tulfo, is a con artist. Si Iñaki Burya, true. ATC Junior, mayroon pa si Wanda na kandidato sa pagkasenador sa isang pagka-congressman sa isang party list. So wag nyo rin iboto yung party list na turismo. Si Wanda Tulfo Teo, kapatid nila. So nagbubuo talaga sila ng political dynasty. Ang akin na masasabi, it's in the blood. The blood of liars. Yan ang nangyari po. Bakit liar? Unang-una, napatunayan na natin na nagkumuha ng US passport si Erwin Tulfo, hindi man lang siniwalat, hindi in-expose ni Ramon Tulfo, hindi in-expose ni Rapi Tulfo, hindi in-expose ni Ben Tulfo. So sila ay sinungaling din kasi hindi nila in-expose kapatid nila. Kung talagang fair sila, talagang dapat expose na kahit sarili nila. Di ba? O ngayon, si Erwin Tulfo, ipakita ko ito. Meron siyang 10 anak. O, tingnan mo pagkamanyak niya. Ayan. O, pakita ko sa inyo yung i-share screen ko yung balita na kung saan inamin niya. Inamin niya siya may 10 anak sa iba't ibang babae. So yan pa lang po ay kung nanluloko siyang babae, pagkatiwalaan po ba siya ng mandato ng Pilipinas na magiging maayos siya? Karapat-dapat ba siya sa tiwala? O yan Sinabi rito, 10 children from 4 women. Tulfo Scholar for Life raised at CA hearing. O yan siya. So, Department of Social Welfare and Development, Secretary siya ng DSWD, Scholar for Life did not go unnoticed when he faced his confirmation hearing at the Commission on Appointments. Looking at the nominees' profile, Surigao del Norte representative Janine Pimentel could not help but notice Tulfo's declaration that he has 10 children from several women. 4 to be exact. Matindi. Tingnan natin kung makuha natin to. Kung ma-play natin. And I would like to read, subject official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? We're separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes, we're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Some of them are in the United States, and some are here, Your Honor, Mr. Chair. Yung mga pasagot na yan tanda na pagsisinungaling yan. Secretary, considering that in your line of work, the moment you're the Secretary of DSWD, and
I suppose you'll be meeting a lot of women in your line of work. Hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yun na marami kang makikilalang babae? Siya ko, hindi ba maging sagabal kasi babaero ka, makakita ka na maraming babae sa iyong trabaho bilang sekretary ng DSWD. Anong sagot niya? It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And as you grow old, you notice that you start to look differently in life, your perspective, Your Honor, Mr. Chair. When we are young, sir, we make mistakes. I mean, but I'm not ashamed to say that I made mistakes. And from that mistake, you have to make corrections and adjust. And you have to bring it all the way until you grow old, Mr. Chair, Your Honor. I manifest my full support to the secretary. Although this is his first appointment as a government official, but I know very well that since he embarked on his program, he has been working for the several constituents in our country, and I believe that he will be an asset to the government considering Yan. his experience. Tama na yan. Ano na yan, pambubula yung ginagawa ni Pimentel. Okay. Anyway, ang pinakita ko lang sa iyo yan na talagang manyak din siya. Di ba? O, yan. Ano pa bang ibang nating ipapakita? Tapos, ito, pakita ko siya ng kasinungalingan niya. Ipapresent ko pa sa inyo. Akalain mo ba naman na magsusuporta pa sa laban sa political dynasty? Tapos tumatakbo siya. Tumatakbo siya ng pagka-senador. Tumatakbo si Erwin. Si Ben Tulfo. Tapos andun na sa Senado si Raffy Tulfo. Tapos ang kapatid niya si Wanda Tulfo Teo na siyang nagnakaw ng 60 million. Kasangkot si Ben Tulfo mula sa Department of Tourism, advertisement dyan sa Bitag News Network, ay tumatakbo rin ng pagka-congresswoman pero sa partido ng turismo. At higit sa lahat, ang asawa ni Erwin Tulfo ay congresswoman din sa party list ng ACT-CIS. At higit sa lahat, ang anak ni Erwin Tulfo ay congressman ngayon sa Quezon City at tatakbo uli pagka-congressman. So see that? How bad are they to say that they are supporting the fight against political dynasty and yet they are the ones committing that act? Kakahiya, kapal ang mukha. So iyan po ang ebidensya na kayo po ay, anong tawag doon? Kayo po ay sinungaling. Nuknukan ng kasinungalingan. Ang hinahabol nyo lamang ay ang pwesto para kumita kayo ng marami kasi you found out for yourselves that your earnings as media men are not enough. So you need to become public officers in order for you to earn more from corrupt practices. Like this, titingnan nyo. Tingnan mo yung kasinungalingan. Pati si Ben Tulfo, ganito rin ang linya niya. Kasinungalingan. Isuportando nila yung laban sa political dynasty. Pero sila gumagawa ng political dynasty. Kita mo yan. Pinapakita ko lang sa inyo yan. Balita yan. Tapos, ito naman si Ben Tulfo. Hinahanap ko yung aking nakita tungkol kay Ben Tulfo. Dapat nga, hindi na sila hindi na sila pagbibigyan dahil madagdagan ng mga political dynasty natin. Sa political dynasty natin, nandiyan ang mga Revilla dynasty. Nandiyan na yung mga political dynasty ng Rimulya. Dami-dami na. May political dynasty ng mga Abalos. Political dynasty ng si Pineda. Sinong Pineda? Si Bong Pineda. Mga anak niya, asawa niya. O mayor, 2 mayor. Ang isa tumatakbo mayor sa San Fernando. Tapos, marami pang iba na mga political dynasty rin. So, ngayon, paano na gagawin natin ito? Wala na ba tayong karapatan or wala kayong tapang na bumuto na kung sino? Di ba? Yan ang problema natin.
Pero nahirapan ako maghanap ata kay Bentol po. Ito naman si Bentol po. Tingnan natin si Bentol po. Napakinggan nyo. Anong sabi niya? Tinanong siya dyan kung anong masasabihin niya tungkol sa Politica Dynasty. Well, you have to watch carefully. We are brothers. Isa lang ang doon dumadaloy sa ugat namin, ang public service. Isa lang ang dugo na dumadaloy sa ugat namin. Public service. Oh, kasinungalingan. Puro kayo sinungalingan. Because Di ba? It's in the blood. Ha? Your being liars are pathological. It's in your blood. I have a different discipline. I'm an executive. I'm a communicator. I listen. Nakikinig ako. Pinakikinggan ko. Oh, ang English Amerikano, ha? And FYI, we have solved a lot of problem through legislators A lot of problems. Who came to us. Problems. and act like partner because we became their case study. Oh. And a lot of laws, and I don't want to talk about it, but if you want, we can have a long conversation some other time, and we will present to you kung ano yung mga laws that passed because of those cases na kinuha ng legislatura, the lower house, and pumasa sa upper house. One of which is yung latest after the SONA na naging topic na ipinesenta ng Pangulo. And we're glad because sa baba yun. It's something to do with banking and the scamming, which we have a lot of those cases. Nakipagtulungan sa amin ng lower house. The chairman of the lower house, I think, sa banking was Congressman Tama na. Ayaw kong pakinggan ka. Nagpapa-Amerikano na English. Ay, naku. So anyway, pinakita ko lang sa inyo na gano'n sila kayabang. Ganon din si Rapi Tulfo kung manigaw sa mga pulis, manigaw sa kung sino-sino, akala mo sila hindi nagkakamali. Tapos ang kanilang style ng brand of being journalist, yung sisigaw sila, sigawan nila kanilang guest, akalain mo tawagin nila. Maganda kayong tawagin, di ba? Action agad. Yan ang inabol naman ng nagreklamo eh. Kaya ka sila sumikat. Pero ang problema nito ay pumipili sila ng topic na interest ng bayan. Kaya ang topic mo, pag nagpumila ka doon sa kanilang opisina at magpresenta ka ng problema, ay katagal-tagal, pagdating sa pila mo, tanungin ka, at kung wala silang gusto sa topic ng kwento ng buhay mo, ay hindi ka na papansinin. Bibigyan ka na lamang ng endorsement letters. Ganon po ang nangyayari sa mga Tulfo. So lahat po sila ay marunong magaling sila gumamit ng damdamin ng tao. Marunong sila pumili ng mga topic na pag-uusapan ng bayan at magiging patok sa takilya yung kanilang mga radio shows. So, ganun po yun. So much for that. Hanggang dyan na lang siguro tayo. At least nakita ninyo na ang kasinungalingan ni Erwin Tulfo. Ulitin ko lang patugtog ito yung aking ginawa na pang TikTok na video. Si Erwin Tulfo. Ulitin natin. Ulitin natin. Iboto nyo ba si Erwin Tulfo? Kilan sila ng US government ang kanyang pasaporte na gamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Silvestre. Ano ba ito nangyari? Narinig niyo pa ba ako? Nawala. Biglang sinabotahe ata yung aking programa. Sinabotahe ata eh. Ngayon, anyway, what is important is na ipresenta ko na sa inyo yung aking dapat ipresenta. So ulitin ko lang yung huli. Yan. Tataka naman ako bigla akong inatake. Erwin Tulfo. Kilan sila ng US government ang kanyang pasaporte
naggamit ang pangalan na siya kuno, si Erich Sylvester Tulfo. Daig pa niya si Alice ko. Siya pala ay nuknukan na sinungaling at manluloko. Number 1 pa sa survey, basahin niyo atong sulat ng US Embassy para sa kanya. So, yan ang sulat ha. Ngayon, ladies and gentlemen, nais ko lang bagitin sa inyo. Kani-kanina biglang nawala ang aking radio show, ang aking live stream. Ibig sabihin nun, may umatake sa akin. Inatake na ako ng kalaban. So kung inatake ko ng kalaban, ibig sabihin, mga kakampi ni Tulfo yan. Sigurado, kahit tinira ang aking live stream, biglang namatay po. So kung biglang namatay, may sinubukan ko iyon at may taktika rin ako ginawa ng pang-counter kaya nagbukas ngayon. Kaya pakinggan nyo na lang siguro. At least, pasensya na lang kung bakit ako biglang nawala sa inyong paningin sa aking screen. Yan po naging dahilan. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo. At siguro naman ay maintindihan ninyo kung bakit gano'n nangyari at least in-explain ko sa inyo. Mahirap din po itong trabaho namin. Mahirap din po itong trabaho namin. Itong trabaho namin, ganito ay, kuminsan po, ay inatake kami. Kuminsan nahack. Ilang beses na kaya ako nahack. Marami-rami. Yung natandaan ko nung tinira ko mga kumpanya ni Villar, binira din ako. Yung tinira ko si Lisa Araneta Marcos, binira din ako. Nung tinira ko si Hector Pantoliana, binira din ako. Yung aking Facebook page na kung saan 36,000 ang followers ko nawala sa akin. Ganun po kasi katindi ang pagiging vlogger na marami kang dadaanan ng mga pagsusubok na kailangan naging expert na rin ako kung paano pangkontra ang ginagawa ko. So nevertheless, I want to wish you all Happy New Year. At kailangan maging happy ang New Year natin. At basahin ko po kayo isa-isa dito, no? Yung hindi ko pa nabasa, basahin ko. Ay. So, ito. Sabi ni Ma'am Shino, si No Tulfo, Tulfo 1 is enough. Si 0780, Dr. Casing, good PM, Happy New Year. Si Baboy na Senado. O yan, sinabi niya, Baboy ng Senado. Bergie Piquero, big no to Tulfos. Iñaki Borla, no to Tulfos. Joe Rufino. Tapos si Marlon Parisi, Emmanuel De Lubino, Ed Mary Attorney Casing, magaling na lawyer. Salamat po. O ito, dito tayo bababa. Sa kay Ramon De Castro, Mary Ellen Mendoza, good evening, Happy New Year. Jupiter Pluto, Maray na Banggi sa mga Bicol noon. January 7-8. Support BBM hanggang 2028. Ganun ba? Huwag naman. Kung may korupsyon, hindi natin support. Kagaya ng pagpirma sa budget kanina, pambababoy ng budget na yun. Pasensya tayo. Pero anyway, walang personalan dyan. Basta kay akin lang, yung programa sa Pilipinas ay dapat sa Pilipino. Yung CP, their dynasty is obviously a manifestation of their family's greed for power. Tapos, Leonor Pangborn, mabuhay ka Toto Kasing, ibuto po natin sa Senado. Ricardo Hamandre, no Tulfo. Pick 0925, this is already in black and white. But do you think the common Mang Juan de la Cruz will open his eyes? Sa tingin ko naman, makilalanin nila ito. Denz Ortiza, no Tulfo. Marlon Aparici, Hugo Sipi. If this letter is true, then he could not be a U.S. citizen. Hindi siya naging citizen kasi ang naging citizen ay si Erich Sylvester Tulfo. Hindi si Erwin Tisiba Tulfo. Risa Santiago, good evening, Kabonyog Todo. Titina Gallardo, Happy New Year, attorney. Maginaot nga hatagan ka sa Ginoo nga makadagan ka sa pagkasenador paglaom sa mga kabus. Hinaw, tunta. Ipangadyi no lang. So, tapos, si Pexor 925, sino pa? Si Mitchell Ransel,
Ayan, Comelec Garcia, Erwin Tulfo, nuisance na. Picture 0925. ATC Junior, Comelec is a corrupt and in cahoots. Alfred Mejor, Piccolo for Senator, buhahaha. So, tapos, sino pa? Si Wonder Mike, good evening. Toto, January 7-8, Reynaldo Gonzalez, Hugo Sipi, it is starting to make sense why he has asked for an executive session. Tapos, Katagay Vlogs, Rapi Tulfo, Senator, asawa niya si Ais Party List, anak kong sa QC, Ben tatakbo senador, Erwin tatakbo senador, Wanda tatakbo congressman. Gandang buhay. Ginawa nilang hanap buhay ang gobyerno. Norman Istayan, sample kay Com Garcia, mga bobo, yung bumubuto sa Tulfo. San Jose, good evening Sir Toto. Tapos si Keith Kemson, marami sa mga botante hindi mag-isip. Tapos Nelson Lirio, Senator Toto, walang kahiyan niyang mga lumalabag sa political dynasty kahit grade 1 kung may delikadesa, maintindihan na nila. So magandang gabi po, Nelson Lirio, Oliana Rivero, Norman Istayan, ATC Junior, mga kababayan, supportan natin po si Bunyog Party List sa lahat. Okay, Picture 925, Marlon Parechi, Naked Eye, Black Spider 05, Katuto, fake by US citizenship di Tulfo, fake pati US citizenship, fake Mitchell Ransel, at tapos Danny Santos, Norman Istayan, tapos si Jigger Yarti, Black Spider, Antonio Bensuceso, tapos sabi ni Superman si may yabang. Okay, tapos Yugo Sipi, Pagaw Baker, pala, Jigger Yarti, Norman Istayan, Manuel Marasigan, tapos Black Spider, Connie Kennedy, Wonder Mike, tapos Lisa Cruz, sana matauhan, Marlon Aparici, Jigger Yarte, Black Spider, Imelda Wright, tayo mga Pinoy, mukhang pera, Selmar, Tulfo Behavior is a shit show. Tapos Antonio Bensuceso, Ray Canlas, Marlon Aparici, Marilo Kerber, sinungaling ka pala, Erwin Tulfo, nako, babairo pa, Diyos ko, Black Spider, El Cid, Pablo, Baby De Castro, Jigger Yarte, tapos Raquel, Dominador Ortega, Ramon Eugenio, Benica Garden, tapos sino pa, Marlon Aparici, Bing Liwag, tapos Romel Bengson, good evening po, Engineer Toto, kasi inantay po din namin na mapasama pangalan mo sa baluta. Black Spider, Titina Gallardo, Merila Dalagan, Crisanta Samira, Kabunyog Crisanta, magandang gabi. Black Spider. So, ganun po, maraming salamat po sa lahat at sana pa maligaya ang bagong taon ninyo. Manigong manigo. Okay? Happy New Year to all. Bukas mag-vlog din ako ulit.